ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay. So, bago muna yan, atin mo nang ibigay. Merong gusto magbigay ng kanyang testimony dito sa ating Zoom. Ating i-welcome si kapatid na Isaac Baliton. Isaac Baliton, good evening sa iyo. Hello po, brother. Hello, bro. Yes, hello. Pwede ka mabukas ng camera, bro? Narinig niyo po ako? Yes, narinig ka, bro. Pwede ka mabukas ng camera, bro? Ay, sige po. Naiya po ako masyado. Sige po. Sige, ito si Brother Isaac Balton. Yan. So, ating ibigay kay Brother Isaac Balton. Mayroon siyang gustong ibigay na testimony ngayong gabi. Brother Isaac, good evening. Go ahead. Yan, sa Diyos po ang papuri at medyo kinakabahan po ako ngayon kasi ngayon lang ko po lang kayo nakilala. I decided po na maging isang Katoliko. I am wow! Evangelist. Born again po ako. This month born again. Taga saan ka, kapatid? Nueva Ecija po, brother. Nueva Ecija. Kailan mo na ano itong punto por punto? Kailan mo na sumpungan? During evangelist po ako, matagal na po ako nakasubaybay sa punto por punto. Okay. So, ano yung pagka-evangelist mo? Talagang mainit ka talaga sa, di ba? Kasi nag-evangelize lang naman kayo, di ba? Testimony niya. Pakinggan natin. Testimony ba to? Oo, sige, sorry. Nga, wag mo lang tanungin. Ay, akala ko magtatanong siya. Sige ka pala, patuloy sa testimony mo. Ang nakakalungkot po, brother, nung evangelist po ako, marami pong mga Katoliko na madaling maakay. Babasahan mo lang ng John 3:16, babasahan mo lang Payag 21:8. Oo na agad, gusto na nila magpabautismo. Binasaan ng talata, lumipat na. Yan yung mga Katolikong walang alam, bro. Nominal Catholic tawag doon. Ayun, since birth po akong The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, binyagan po akong Mormons. Opo. Hindi po ako binyagang Katoliko at wala po ako alam sa aral ng Katoliko. Ang tungkol po sa amin sa mga church po namin, ay ang Catholic Church daw po ay isang pagano. Siyempre po, maniniwala po ako kasi may mga re-report. Ayun po, tapos po nun, hanggang ma-adapt ko yung ganong akusa na sa mga Catholic belief na kailangan kunin yung mga Katoliko kasi ang paniniwala namin may impyerno lahat ng mga Catholics. Ayun po. Hanggang sa umalis na po ako sa Mormons kasi may nakita po akong false doctrine. Hindi ko na lang po sasabihin, baka pumabash po ako. Ito katunayan po dito, meron po akong dokumento na baka sabihin po ng iba na fake lang po ako, hindi po ako na tawag dito, parang hindi script, parang pinapalitaw na scripted yan, hindi totoong Mormons yan. Ito po yung katunayan. Ito po yung katibayan. Ito po yun. Nakikita niyo po ba mga brother, mga sister? Yes, nakikita bro. Malinaw, bro. Ito po yung baptism certificate ko sa Mormons. Ayan po. Hanggang sa umalis na po ako sa Mormons ng age ng 17 years old. Ayan po. Hanggang sa nahikayat po ko ng born again kasi marami po silang kumakalat. Ayan. Marami sila. Nagbabahay-bahay, gano'n. Hanggang sa may influensya po ako. Babasahan lang po ako ng John 3:16, for God so loved the world that He gave only begotten Son. Ayan, tapos mapapa-amen ka na lang kasi feel mo talagang pagkatao ka. Ayan. Tapos, yun po, pangarap ko talaga maging missionary. Nung simulang bata pa ako, future ko na po talaga maging misyonero. Baka tatawagin ka sa pagkapari, bro. Girlfriend na po ako. Ha?
Hindi po, may girlfriend na po ako. Ay, girlfriend lang yun. Ikaw talaga, Junria. Ayun. Ayun, nabautismo na po ako sa born again. Since, ano nakalagay po dito? Ayun, ito po. Marami na po ako napasukang reliyon. Ayun po. Certificate of water baptism. Bro, since testimony mo to, pwede mo i-testimony bakit ka nagkaroon ng interest or nabinyagan ka na ba sa Katoliko? Hindi pa po, brother, kasi hindi pa ako binyagang Katoliko. Hindi pa. Sige. So, ano mo muna yung way mo kung paano ka nagka-interest sa Katoliko? Ay, ito po yun. Meron po kasing born again Christian na hindi ko po nagustuhan yung turo. Ang usapan po ay tithes and offerings. Kasi po, meron po kaming cell group na tinatawag or discipleship group. Doon po ako naka-assign sa Bible leader ko. Meron po kasi lang katunayan na ang tithes po ay obligatory. Wag po kayo maniwala na hindi po obligatory ang tithes sa kanila. Una-una po, pagbaguhan po kayong born again, kasuhin ka nila, papakitaan ka nila na hospitality sila sa'yo. Siyempre, mako-convince ka na, wow, welcome na welcome ako dito sa church na ito. Talagang gustong-gusto mo pa talagang mabautismuhan kasi sobrang hospitality nila. Ayan. Hanggang sa maano po yung makonvince nila ako na, ayun, parang welcome na welcome ako dito, parang ni-welcome na ako ni Lord, gano'n. Ayan, tapos hanggang sa, ayun, nabautismo na po ako. Tapos po, habang po ng patagal, nag-iiba na po ang doktrina. Tungkol po sa tithes and offerings. Tapos po nun, ayun, nagsisell group na po kami, nagba-Bible study na po kami. Meron po sinabi po ng Bible leader ko na ang kapag once hindi ka dagbigay ng tithes ay mortal sin sa Panginoon. Pagnanakaw sa Panginoon. Babasahin mo lang Malakay 3:10 or hindi ko Malakay 3:8 po yun. 3:10. 3:10, Malakay 3:10 na sinabi doon. Huwag mo susubukin ng Diyos kapag hindi ka nagbigay. Ibig sabihin nun, walang kapatawaran yung nagawa mong kasalanan kasi ninakawan mo Diyos. Doon po ako na doubt bilang as a born again Christian, doon po ako nag-doubt na, ang kinikilala kong Diyos ay merciful. Wala po kinikilalang Diyos na mahilig sa pera. Correct. Tapos nag-doubt po ako na hindi po ang totoong Diyos to. Nabigla po ako sa sinabi ng Bible leader. Ano ba sinabi, bro? Ayun nga po, mortal sin daw po yung kasalanan. Ay mortal sin daw po yung pag hindi nagbibigay ng ikapo. So, naniwala pala sila sa mortal sin. Naniniwala pala sila sa mortal sin kasi maraming pastor na hindi naniniwala sa mortal sin kasi wala daw venial sin, walang mortal sin. May katibayan po ako dito na kapag once na nag-surrender ka kay Lord, kailangan may tithes meron kang tithes. May may step by step po yun. Kung gusto mo mag-surrender kay Lord, kailangan magbigay ka ng tithes. Obligatory mo every Sunday. Doon po ako nagpasya na magmuni-muni. Hindi po yung nagmumuni pala. After po nun, meron po kaming evangelization. At nag-graduate na rin po ako ng self leader development training. Ito po yung certificate din po. Na ako po ay evangelist Ayan po. Evangelist ng born again talaga, no? Yes po talaga. Marami na po ako na-follow up ng mga Katoliko. Yung mga kabataan po, marami po akong nahikayat. Maramihan po talaga Katoliko, wala pong INC, wala pong ang dating daan. Puro Katoliko po lahat ang nakuha po namin sa mga bahay-bahay, sa mga communities. Ayun, nagmumuni-muni na ako na parang hindi na tama na
yung sinasampalatayang ko ang Diyos ay nakatingin kung ano yung binibigay mo, kung magkano yung pera na iaabot mo. Pera lang. Totoo po yun. Kasi meron po ako ditong reference eh. Nagulat po ako na kailangan pag nag-surrender ko kay Lord kasama ang tithes. Doon po ako nagulat. Kasi pag once hindi kayo nagbigay ng tithes, hindi ka papatawarin ng Diyos. Magagalit sa iyo ang Diyos. Nako. Doon po ako ganun. Doon po ako nawala ng gana magsimba. Wala na pong gana po talaga, brother. Mm. Ilang taon ka pala doon sa pagiging mo, evangelist mo, born again? Kung ano po natin, 5 years po. Mababa rin, no? And then, paano mo naman naisipan na siyempre hindi ka pa Katoliko, paano nangyari na nagkaroon kang interest sa Katoliko at kailan to nangyari? Kailan po nag-interest? Ayan, meron pong pangalawang session na naman. Inimbita na naman ako ng Bible study. Kasi alam nila na hindi na ako nagsisimba. Hindi na po ako nagsisimba. Talagang, ang tingin po sa akin, backslider eh. Kasi ang backslider po parang namuhay ka na sa dati mong nakaraan. Yung namumuhay ka na may kasalanan, gano'n. Namumuhay ka ng marumi, gano'n. Yun po yung backslider po sa kanila eh. Ang term nila dyan, makamundo. Yun po. Tapos nun, inibita na naman ako sa Bible study. Di ko po alam, brother, nagagandahan po ako sa iconic ng Catholic. Ito po yung may crucifix meron po ako crucifix na kwintas. Opo, kasi nagagandahan po ako kay Mama Mary nun yung miraculous medal. Tapos po kayo makakita na born again Christian, nagagandahan sa icon ng Catholic, samantalang po born again Christian, galit sa rebulto ng Katoliko. Oh, Diyos-Diyosan yun. Kasi po napamahal na po ako kay Mama Mary nung nakita po yung litrato. Yung ganda ni Mama Mary, sabi ko, bakit galit na galit sila sa litrato na ito? Sabi ko, bakit galit na galit sila kay Mama Mary? Kailan yan nangyari, bro? Yung conviction mo na yan, kailan nangyari yan? Kailan po nangyari? Kasi po yung mama ko mahilig po sa rosaryo eh. Ay, Katoliko yung mama mo? INC po siya pero interesado po siya sa rosaryo. Di ko po alam kung bakit. Kasi nung bata po ako, nakakita po ako ng rosaryo. May chaplet po doon. Nakalagay po yung picture ni Mama Mary po doon. Nagagandahan po ako kay Mama Mary. Sabi ko, ganda ni Mama Mary, sabi. Tapos nung naging born again ako, tapos nakita nila, suot-suot ko yung retrato ni Mama Mary, tapos yung crucifix. Habang nagba-Bible study kami, saan ka makakita ng born again, nagsuot-suot yung crucifix ng Katoliko? Oo nga. Parang may halong Catholic faith na yung may halo na. Siguro mas lamang na may Catholic faith ko kaysa sa Protestant faith. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa nakita po ng pastor, sabi ng pastor, tanggalin mo yan, sabi sa akin. Bakit po? Sabi ko, basta tanggalin mo yan, masasapian ka ng demonyo yan. Tanggalin mo yan, sabi sa akin. Nagalit po yung pastor. Anong ginawa mo? Inano ko na lang po sa damit, ginanong ko na lang po. Ayun po, hanggang sa nawalan na po ako ng gana talaga magano. Kasi puro batikos na po sa Katoliko kasi sa totoo lang po, brother, nung naging evangelist po ako, nag-guilty po ako. Nag-guilty po ako sa nagawa ko kasi hindi lang po nasaktan yung mga Katoliko, brother, si Mama Mary po ang nasaktan ko doon. Pati ba yung si Jesus Christ, nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya talaga kasi yung rebulto ng Catholic, brother, pinapabasag ko dun sa follow-up ko. Sabi, tanggalin nyo na yan. Sabi ganun, hindi yan nakakaligtas, hindi yan tunay na Diyos, sabi ko sa kanila. Nung naging evangelist po ako. Ayun po, tapos po nung hindi na po ako nanlamig na po talaga ako sa simbahan na yun. Parang bigla nag-snap po sa akin sa isip ko na kailangan mag-research ako ano ang founder ng church namin.
Mm. E di sinearch ko po kung sino po yung founder ng church. Kasi ang church po namin ay Lakasangkan Ministry. Mm. Ano po yan? Nagsimula po yan sa Los Baños. Ngayon po, sinearch ko po yung founder, kung sino yung founder ng church. Ano mabas po ay Pilipino. Di ko po alam hindi ko po alam, meron po kaming picture nun. Kami pong dalawa ng founder. Di ko po alam na siya po pala yung founder ng church namin. Katabi mo lang pala yung founder mo. Yeah, meron po kaming picture po nun. I-send ko na lang po siguro po. Tapos po nun, hanggang sa matrace ko yung history ng Catholic Church kasi ang paniniwala ko kasi yung Catholic kasi ay galing sa pagano, galing kay kay Constantine. Kasi ang paniniwala namin sa Catholic Church, nagsimula yan kay Constantine. Kay Constantine the Great. Yung emperor. Hanggang sa matrace ko po yung history, hindi po pala totoo na si Constantine ang nagsimula ng Catholic Church. Nagulat na lang po ako na bakit nandun ang libingan ni San Pedro doon sa Vatican. Samantalang yung church namin, wala kahit isa sa Jerusalem. Doon po ako nagulat na ibig sabihin, Catholic Church pala ang totoong church kasi biro mo brother, yung Catholic Church palang nangangalaga sa mga patay ng mga apostol. Amen. Yun. Tama. Kasi po kung tutuusin po natin, kung sino po yung founder ng church, doon po ililibing sa mismong kapilya nila. Correct. Yan, correct yan. Correct, Tama. correct. Oo. Napaisip ako, bakit Catholic Church ang Di ba, tandaan mo kapatid, yung mga Hudiyo nung pinalaya sila ng Diyos sa Ehipto, kaninong bangkay ang daladala nila? Sino po? Yung ano po? Ang mga Ehipto, ay yung mga Hudiyo nung pinalaya sila ng Diyos sa Ehipto, sinong bangkay ang daladala nila? Pinadala po. Daladala nila nung lumabas sila sa Ehipto. Yung ano po brother, yung hindi ko po alam, hindi ko po nabasa masyado brother. Bangkay ni Jose. Ay, si ano po, opo. No, si bangkay ni Jose yung napapasok sa kanila sa Ehipto, daladala nila yun nung lumaya sila, inalagaan nila yun. Nagulat po ako brother na Catholic Church po talaga may-ari ng, hindi po sabi po kasi ng Bible leader ko, hindi ba porket sila lang may-ari ng bangkay ng mga apostol, sila na ba ang totoo? Yun na ba yung takda? Sabi sa akin ng Bible leader. Kasi nagano na po kami niyan, nagdebate na po kami niyan. Sabi niya gano'n, hindi mo mababase ang katotohanan sa church. Hindi mo masusukat ang totoong church porkit nandun na yung mga bangkay ng mga apostol. Malay mo, binili na ng mga Katoliko yan. Ganun. Pag ibibilhin. Tatawa na lang po ako. Tapos po brother, nakita ko po yung history kung ano po ang early church. Yung early church yung sinaunang panahon na kung ano yung church na ginamit ng mga apostol. Nagulat po ako na Catholic Church po ang nakalagay po doon. Yung mga early church po, yun ang Christian po dati, early Christian church po dati. May cross po doon. Hindi ko po namalayan na the Catholic Church is nakalagay po doon eh. Catholic Church po ang nakalagay. Sa ano po yun? Hindi ko po alam yung history po nun. May nabasa po ako sa libro. Meron pong Catholic Church po doon sa Jerusalem na tinatagpo ni St. Paul. Doon ko po nalaman na sabi ko, Lord, patawarin man ako ng Panginoon kasi naging protestante yung mindset ko na sabi ko, Lord, bakit pinunta mo ko sa protestante? Dapat sinimula ng pinanganak na ako, Katoliko na sana ako. Ibig mo sabihin bro, pag nilinilay ko sa sa experience mo, walang isang Katoliko na naka-influence sa'yo, wala? Ikaw lang? Wala po brother, kasi pero hindi ko po aksidente, napanood ko po yung vlogger ni Adrian Milag.
Mm. Yung tungkol sa Catholic faith, tungkol sa rebulto, tungkol kay Mama Mary, doon ko po naliwanagan yung turo ng Catholic Church. Na Mm. hindi po tinuturo ng Catholic Church na sambay ng rebulto. Mm. Correct. Hindi namin turo yan. Walang turo ang simbahan. Sumamba kami sa rebulto. Walang ganun. No? So, ngayon bro, ka-question ko, para malaman namin yung katayuan mo ngayon. So, sa ngayon, nagpapailalim ka sa katikisim ng simbahan? Mayroon nang nag-ano sa'yo, Wala pa po, nagkakatikais? wala pa naman po, brother. Kasi regular po kung nag-attend sa misa. Sa San Sebastian Church po ng Muñoz. So, ang gawin mo kapatid, ganito, lumapit ka sa pare. Lumapit ka sa pare doon, ilahad mo yung journey mo, kung ano ka at paanong nangyari na gusto mong magkatoliko para mag-guide ka. Kasi ang mga katulad ninyo na hindi talaga katoliko, kinakatikais muna bago binyagan. Kailangan maunawaan nyo muna yung faith namin, and then kapag tanggap mo na yung faith namin, tawag doon katikumen, saka ka bibinyagan ng pare. Siya yung kung kailan ka. Taga saan siya? Taga saan siya? Sa Saan ka, bro? Science City of Muñoz po, brother. Ha? Science City of Muñoz, brother, ng Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Malayo yan kina Jared? Malayo Brother, yan. kung malayo po talaga kasi babas po yun eh. Pero si Brother Jared po, nakausap ko na po. Oh, nakausap mo na pala si Brother Jared. Nakausap mo na si Jared. Opo, nung sinubaybayan ko na po yung debate niyo po ni Brother Jared hanggang po sa ma-adprint ko po siya. Bro, hintayin natin kung paano niya yasumpungan naman ng punto por punto. Kasi hindi tinan ko Andrea Mielag muna eh. Sige bro, tuloy yung kwento bro. Brother, kung bakit po napanood ko po yung punto por punto. Kasi dati nanonood po ako ng debate ni Lisoriano eh. Hanggang sa hanggang sa mas scroll ko po yung YouTube. Andun na po yung mga programa niyo po, brother. Pakita ko po. Sila Father Darwin Gidgano. Pero napanood ko na po kay Father Darwin Gidgano yung debate po ni Ramil Parba. Mga kailan yun bro? Kailan? Alam mo yung date nung nagumpisa kang na-scroll mo? Umpisa? Ano po yung brother eh. Matagal na po yung brother. Pero aktibo pa po ako ng evangelist preacher po ako dati. Sige, tuloy po. Ayun, tapos brother, sa totoo lang po brother, decidido na po ako magpabinyag sa Katoliko talaga. Kasi ito na po yung totoong church na nakita ko sa buong buhay ko. Amen. Welcome bro. Basta yun ang advice namin sa iyo bro, kasi hindi pwede yung binyag agad. Tama brother. Pero kailangan mo na makatikais ka muna. Meron po ako brother na nakilala, isang dating pastor. Si Brother Nodora. Siya po yung mag-aasikaso po sa akin sa binyag ko. Si Pastor Nodora. Po brother. Oh, ay. Mas maigi. Mas maigi kasi yan, presidente yan sa mga pastor na nagbalik Katoliko. Opo brother. Oh, you're in a good hands. Ano po siya brother na natuwa po siya brother kasi ngayon lang daw siya nakakita na walang nagano sa akin, walang nakipagdebate sa akin kahit isang CFD pero kaya nga yun ang ano ko yun ang ano ko sa iyo na gusto kong marinig kung sino yung naging influencer mo na pagtanto ko parang wala, parang ikaw mismo yung naka-discovery ba sa pananampalatayang Katoliko. Kasi po brother, nagsaliksik na po ako brother eh. Nagsaliksik ng history eh. Hindi po kasi basta-basta ako aanib sa isang sekta na hindi ko na nasaliksikan kung ano yung turo. Pero brother, doon nung naging born again ako brother, paiba ng doktrina pagdating sa tithes. Kasi sabi sa akin, nung una, kahit anong ibigay mo, tanggap ng Diyos yan. Pero nung patagal na ng patagal, nire-rebuke na ako. Ayun po brother. Kaso po, ganun po talaga. Tanggap ng Diyos, sabi niya, no? Pero binasa niya, ba't siya naningil? Tsaka po, brother, yung Hindi, ang tanong doon, sino ba kausap doon sa Malakay 8:3-8? Di naman siya, Israelita yun. Anong connection niya doon? Ba't sa kanya niya ibibigay? Binasa niya lang yun eh. Lahat nga ng pastor, ganun eh. Binasa, naningil na?
ng 10%. Sino nagsabing ikaw may karapatang maningil dyan? Nabasa mo lang, tama? Opo, brother, ano po yan? Ikaw naman, bigay ka ng bigay noon. Bigay ka ng bigay. Opo, Samantalang binasa niya lang yan, tignan mo yung konteksto. Sino ba kausap? Israelita yun, mga paring Israelita. Israelita ba siya? Alayo bro, ngayon nga, yun nga inaano ko sa mga dating daan yung napupunta sa Facebook ko Sabi ko sa kanila, saan mo mababasa sa bigyan nyo kang abuloy sa Iglesia ng Diyos kay El Soriano tsaka kay Daniel? Binasa lang niya sa inyo yan, nangolekta na. Bigay naman kayo ng bigay. Saan mo mababasa siya ang mangongolekta? Alayo. Tapos binigay ko ng talata, 25, 20, 28 ng gawa. Mga obispo yan. Mga obispo yung mga obispo pare. From Old to New Testament mga pare. Tapos hindi sabi ko doon sa hindi na sila Sabi ko doon sa comment ko, walang negosyante si hindi ba obispo si Daniel. Sabi ko. Tsaka po brother, kasi bakit po brother, siya biglang bakit bigla siyang naniningil ng abuloy? Ibigay naman kayo ng bigay. Wala siyang koneksyon, wala silang authority na maningil ng abuloy sa Iglesia ng Diyos. Sa Biblia, lahat yan wala. Bakit kayo bigay ng bigay? Sabi kong ganon, hindi sila nakasagot. Tsaka po brother, ngayon ko lang po nalaman ang Security Exchange Commission ay mga nakarehistro po din mga negosyante. Ano ba ang dahilan ng SEC? No, to get business license. Business nga Naku, buti na lang, salamat sa Diyos. At ang ano lang po dito nung nakapakinig ka ba sa sa punto por punto o yung kay Father Darwin lang po? Yung kay Father Darwin po, tapos ano po yung halo po yun, punto por punto, tapos kay Brother Adrian Milag po. Tapos po may napuro ko ng debate na si Brad Melchor Manarili po yung napanood ko po yun Sa tights na naman yun. At nabanggit mo po brother, paano lang yung nagsisimba ka. Tights talaga yung pinag-iinitan mo bro. No? Kasi po brother, galit po doon siya na tinawag ni Lord sa tights. Doon po ako na biro mo brother 5K ang kinikita ko isang buwan sa totoo lang po brother kasi naging working student po ako. Hindi na po ako pamilado. So, obligado ka magbigay 500 nun. Ako 500. Hindi kulang po. Well, hindi ka nagbibigay sa iglesia doon, nagbibigay ka kay pastor, wala kang idea, no? Tiba-tiba si pastor nun. Tiba-tiba sila, nasa na yun, personal account na niya. Brother, yung pari po ba natin Budol. May bangko po ba yung pari po natin, brother? May tanong lang po. Okay, ganito yan, no? Tandaan po natin, dalawa kasing klase ng may diocesan priest at religious priest. Yung mga religious priest natin, yung mga tinatawag na religious priest, wala po silang mga account yan, wala silang ari-arian. That's a vow of poverty. May mga diocesan priest naman, katulad ng mga pari natin dyan sa pwede silang mag-account. But yung mga abuloy offering, sa church talaga yon, hindi sa kanila personal. So sa kanila, binibigay lang yung mga panggasos, mga stipend lang nila. So yung mga sinasabi nila nagpapayaman yung mga pare, doon lang bagsak na. Kasi yung love offering na yon, hindi pwedeng dumiretso kay father yon para sa kaalaman. Not like yung pastor, diretso kay pastor yon. Wala naman sa church Ang tanong, kanino siya nagbibigay ng 10%? Si pastor. O sige nga, wala. Solo niya. Pati yung mga love offering na binibigay nyo, solo niya lahat. O edi mayaman na sila, di ba? So yun ang pagkakaiba nun kapatid, no? May mga religious priest naman na vow of poverty, mga Franciscan orders, mga yan talagang bawal sila magkaroon ng ari-arian. Si Pope Francis is a Jew, Jesuita. Pag sinabing Jesuita, mayroon silang vow of poverty. Kahit tsinelas ni Pope Francis, hindi niya pag-aari yun. Kahit sandals lang. Walang pag-aari. Kung batikusin sila, sinasabi nila nagpapayaman ng Katoliko, kahit sa investigasyon nyo ngayon kung ano may ari-arian si Pope Francis, wala, kahit sandalyas niya, no? Para sa kaalaman natin. Yung po kapatid. At sabi mo nagsisimba ka,
we suggest na huwag ka muna mag-receive ng banal na Ay, communion. brother, meron po ako nagawang kasalanan, brother. Yes. Pwede, although ano ka pa naman, no fault on your own pa yan, no? Hindi mo pa avoid that. Biblically, 1 Corinthians chapter 11, 27-29, pag hindi ka karapat dapat, nagkakasala ka. So, wag ka muna mag-receive, although no fault on your own, Catechism 847, okay pa yan. Ang pinakamagandang gawin mo as soon as possible, pumunta ka sa malapit na pare and do the catechism para siya magsabi kung paano ang proseso pagbalik sa Katoliko, no? Just pwede po 'yan, open po ang lahat ng misa sa lahat ng mga ibang sekta, pero wag muna kayong mag-receive ng banal na communion, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Okay, wait lang muna ha. Nandiyan si Padre Darwin. Padre Darwin? Good evening. Di pa sila sa Padre Darwin. So wait ka lang bro, diyan ka lang bro. Ating iwatag kita kay Padre Darwin pagpasok nun. Ito na, Hello, bro. Padre Darwin. Magandang gabi. Mayroon na namang bagong nagkatoliko, Padre Darwin. Wow, magandang balita yan. Galing po ako ng born again. This month lang po akong balak na po magkatoliko. Anong Isaac Baliton. Isaac. Oh, Yung malapit biblical, na patay ni Abraham. Laki mo ng cross, Laki na yung cross mo. Yung mother niya, Pad, yung mother niya ay insi daw pero mahilig magrosaryo. Ay, insi, mahilig. Wow. No. Ano po yun, brother? Ano po nun? Malita po ako. Meron pong rosaryo po yung mama ko sa pag niya. Nakita ko. Yung picture ni Mama Mary po doon. Lalagyan. So, ilang taon ka naging born again, bro? Ilang taon ka sa born again? Father, since birth po ako Mormons. Mormons. Nag-seminaryo na po ako doon, brother, sa Mormons ng 3 years. 3 years po, brother. 17 years old po ako nun. And then after sa Mormons, hanggang sa nakita ko po yung false doctrine ng Mormons. Hindi ko na po sasabihin yung medyo weirdo na po kasi yung doktrina ng Mormons po, brother eh. Hanggang sa na-influensyan po ako ng mga born again na sumali sa kanila. Kasi maganda po yung payag po nila eh. Kaligtasan po talagang usapan eh. Hanggang sa po patagal, hindi ko na po talaga nagustuhan yung kanilang turo tungkol sa tithes and offerings. Ay po, brother. So, kailan ka lang nagplanong lumipat sa simbahan? Ano lang po, katapusan po ng February, brother. Nabautismohan ka na? Di pa po, brother. Ay, father. Sorry po, father po. So, malapit ka sa parish priest sa parokya na pinakamalapit sa lugar ninyo, kung saan ka na membro na parokya. Punta ka doon and then i-express mo yung intention mo na lilipat ka dahil hindi ka naman babalik dahil by birth protestante ka. So from Mormons, yung bakit naging Mormons ka? Mama mo ay iglesia. Opo. Yung magulang ko po ay Mormon, si papa po tsaka yung lola ko po. So yung papa mo ay Mormons at yung lola mo? Opo, yung pinaka-head po dito sa bahay po namin. Buti nga po tinanggap po nila ako kahit iba na po yung religion ko po. Sabi po ng lola ko, hindi naman po mahalaga yung religion. At least, yung Diyos natin na po, wag mong ibahin, sabi sa akin. Ayun nga po. Naniniwala naman po sila sa Trinity. And then, Mormons naniniwala ng Trinity. Hindi po nga. Ibang klaseng Mormons yan si Jesus sa kanila, Diyos na rin. Naniniwala po sila sa Jesus Christ. Ganun? Ibang klaseng Mormons yan At yung nanay mo, iglesia pa rin? Tiwalag po. Tiwalag. So ngayon ay Katoliko na? Hindi po, wala po siyang sinasaliang reliyon brother. Ay, father. Mas mabuti na
laliman mo pa yung yung kaalaman mo sa simbahan Katunayan nga para po, Father, gusto ko na po maging CFD. wow, maganda yan. Katunayan po, Magpa Father, meron po kami GC ni Jared Almasora, meron po kami GC po doon. maganda yan. Gusto po Nagkaisa maging na kayo. defender. Oh. Katunayan po, brother, ako po yung isa sa mga nagtatanggol ng pananampalataya natin kahit di po ako binyagang Katoliko. Wow. Ganun po. Pag may nagtatanong sa akin, bakit ka nagsusuot ng krus? Kasi po, ano po yun, brother ay, mga brother na, nakadalo po ako sa simbahan ng Mormons kasi yung lola ko po kasi ay, naka-assign po siya dun sa, meron po kasi silang activity dun sa church. Kasi yung lola ko po kasi ay, medyo paikay ka na lumakad, wala na pong magbabandi sa kanya. Obligation ko na po sa bantayan. Brother, meron po akong krus na kwintas. sabi sa akin ng member ng Mormons, member ka ba? Bakit ka nagsusuot ng krus? Sabi sa akin. Katoliko po ako, brother. Sabi ko. Inatin mo lang yung lola mo. Inano ko lang po, brother. Pero brother, katunayan mga brother, meron pong rebulto si yung mga Mormons, brother, mga santo. Ano? Sa po, meron po silang temple Si doon Moroni. Opo, Moronay. Si Moroni po yung may trumpeta. Sa loob ng simbahan? Sa templo po nila, brother, sa Italia po. Sa Italia? Sa Italia? Opo, brother, puro po, yung santo po ng Katoliko, naging rebulto na po nila yon. Yung mga 12 disciples po ni Jesus Christ po doon, naka-around po doon. At may krus po dala po yung apostle po doon na rebulto. Ikaw lang nakasunod sa kanila. Yung mga Mormons wala ang cross. Ikaw lang may cross. Ayaw po nilang may cross, brother. So welcome bro, Brother Isaac. Opo, And Father. then laliman mo pa yung pag-search mo sa katotohanan dahil ma-amaze ka talaga kahit ako pare na na-amaze pa rin. Lalo-lalo sa Eucharist bro. At kung malaliman mo pa yung doktrina natin sa Eucharist is biblical, historical, and scientifical. Hindi basta-basta yun. Attested by scientists, no? And then, it is historically happen, yung miracle, Eucharistic miracle. Historical yun, hindi yun fictional. So, ibang sikta kapatid, meron silang biblical foundation but personal interpretation. Yung atin is biblical, and then historical, scientifical. Just imagine yung katawan ni Kristo, yung ostias na naging katawan ni Kristo. Kasi ina-examine ng mga scientists. Na-amaze sila, the flesh is real flesh. Just imagine ang tinapay naging tunay na laman ni Kristo. At hindi basta-basta 'yon. So, ang simbahan is biblical, historical, and scientifical. So, dagdagan mo yung kaalaman mo dun, bro. Ma-amaze ka pa. So, every time magmisa tayo, si Kristo kasama natin. No? Yung Eucharist, ang tinapay galing sa langit. Every time mag-consecrate ako, ma-amaze niya ako. Si Kristo na ito. Wala nang duda. At yung mga pari ay nagbigay. Every celebrate ng misa, binibigay yung tagapagligtas. Di ba? Sa kanila, just accept Jesus verbally. So, ina-accept mo si Jesus verbally. Pero ito sa Catholic, hindi lang verbally. His divinity, His humanity is being received through the sacrament of Holy Communion. Hindi yan basta-basta. So, kung lubos mong unawain, mabigat, malalim ang simbahan dahil tatag ito ni Kristo. Hindi ito tatag ng tao, tatag ito kay Kristo po, kapatid. So patuloy ka kapatid, na-amaze ako sa'yo. Laki ng cross mo, parang obispo. Patuloy ka kapatid. Ilang taon ka na bro, Isaac? Ano po yung tanong ulit, brother? Ay, father? Ano po yung... Ilang taon ka na bro? 24 na po, father.
Nag-aaral ka pa ngayon o nagtrabaho na? May trabaho po, Nag-aaral brother. ka pa, Nag-aaral nagtrabaho. nag-aaral pa lang. Ah. First year college pa lang po, So- father. Kasi, ano po yun, father, nahinto po ako sa pag-aaral dahil nag-seminaryo po ako ng 3 years. Kaso hindi na po natuloy Sa yung summer months. po, Summer months. po, father. Mhm. So, welcome home, bro, and then welcome to the true church, to the mystical body of Christ. Christ, no? So, natutuwa po ako na nakausap kita and then naliman mo pa yung kaalaman mo, kapatid. Araw-araw po magbasa ka ng mga aral ng simbahan and then you will be filled with the truth. Ang katotohanan, kapatid, ay nasa simbahan. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. It's the pillar and the foundation of truth. Taglang ng tao, no? Yung ano niya, Father, yung kanyang catechism. Anong catechism niya? Ang pare Wala na pa yung po. bahala sa kanya, bro. Sige. Pare na bahala sa kanya and then meron namang punto per punto. Pwede siya laging manood dito. Pwede ding bibigyan mo siya ng one-on-one, online lang. And then punta siya sa pare nila. Okay po. Thank you po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.